Sa araw-araw nga na pag-akit namin dito sa bundok, wala kaming ibang ginawa kundi ang magtanim ng magtanim para syempre balang araw meron kaming anihin. Nagmamadali nga kami kanina na umakyat dito sa bundok at mabuti na nga lang ay nandito na kami sa kubo bago pa umulan. Hindi ganun kalakas ang buhos ng ulan at parang dumaan nga lang dito sa bundok. Kaya naman maya-maya nga lang din konti ay lumabas na ako sa kubo para magtanim naman ng sitaw na turo. Isang linya lang na maigsi ang tataniman ko at ang balak nga lang namin dito ay talbusan. Pagkatapos kong magtanim ng turo, natanaw ko sa malayo na papalapit na naman ang ulan. Kaya lumilom nga muna ulit ako saglit sa kubo. At nung tumila na, ay pumunta naman ako dito sa may puno ng santol para manungkit ng ilang pirasong bunga. Tuwang-tuwa talaga ako sa puno ng santol na to, kaya tuwing napapadaan ako dito, hindi ko mapigilang hindi magsungkit kasi matatamis yung kanyang mga bunga. Nagtiba din pala ako ng saging ngayong hapon kasi marami akong nakita ng mga magulang na at sayang naman kasi baka ubusin na naman lang ng mga ibon. At dahil malapit na ang tag-ulan, alam nyo na malapit na naman kaming mag-ulam ng mga kabote. Kaya ang ginagawa namin sa mga puno ng saging ay iniipon namin sa pinakang gitna para kapag ka nabulok na, itutubuan na siya ng kabote. Kwento nga sa akin ni mama, marami na daw siyang natadtad ng mga puno ng pakil na saging. Pinag-iipon niya na daw para meron daw kaming pagkukuhanan ng mga kabote. Noong nakaraang taon, marami kaming naulam ng mga kabote sa saging at parang halos araw-araw noon meron kaming nakukuha. Yun nga lang, merong minsan kakaunti, pero may natsyempohan kami na talagang minsan marami ang mga tumutubo. Ilang puno din na solo na saging dyan yung mga natiba ko. Hindi man ganun kadami yung kanyang mga naging bunga. Ayos lang kasi pangkain lang naman namin dito sa kubo. Dito rin pala ulit kami matutulog ngayon sa taas ng bundok. At fast forward nga tayo, kinabukasan ng umaga ay eto muna yung aming ginawa. Nagtadtad muna kami ng mga panggatong. Katapos niyan, hinanda ko naman na yung mga pagpupunlaan ko. At ang itatanim ko nga dito ay mga talong. Hindi ko kasi sigurado kung tutubo ba yung mga talong na pinunla ko noong nakaraan linggo. Kasi nakalimutan kong isprayan ng panlanggam. Ikako, baka hinakot na naman ng mga langgam yung mga buto. Hindi ako nanghihinayang sa pagod nung nagpunla kami ng mga talong. Ang pinanghihinayangan ko ay yung pinambili ng buto. Medyo may kamahalan kasi yung mga nabili ko na yun na buto. Tapos iilang piraso lang. Yung mga pinunla ko sa bahay ng mga talong at saka mga sili ay malalaki na sila ngayon. Pero yung pinunla ko ng mga talong dito noong nakaraan linggo ay hanggang ngayon hindi pa tumutubo. Magpupunla din pala ako ngayon ng pak choy at eto nga rin yung unang beses na magtatanim ako nito. Pero noong nakaraang taon nakapagtanim na ng ganito yung kapatid ko at napalaki niya naman ng maayos at natikman din namin. Meron pa kaming natitirang kaunting iba kaya eto na lang yung ginamit namin na pantaklob imbis na yung mga kusot at inisprayan ko din pala yan para hindi hakutin ng mga langgam yung mga buto. Pagkatapos naming bubuan ng mga ipa ay inisprayan ko ulit yan ng panlanggam. At sunod nga niyan ay tinakpan naman namin ng mga buho kasi baka kaykayin ng mga manok. Sa susunod na linggo, siguradong nagsitubuan na to at baka nga medyo malalaki na rin. See you lang for today's video. Thank you for watching!